Magandang umaga po sa bawat isa. Ayan. Morning po. Tapos, ngitian niyo po yung mga katabi niyo na nanonood ngayon. Ayan. So still, wala pa rin tayong physical gathering. Paten, sabi nga, hindi tayo mahadlangan. Diba? Sa pagpupurit, pagsamba sa ating Panginoon. At simulan po natin yung ating gawain sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Sabi po sa awit 23, buksan niyo po yung inyong mga Biblia. Sabi po doon, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang ng anuman. Tulad ng tupa, pinagpapahinga niya ako sa masaganang damuhan. Patungo sa tahimik na batisan, ako'y kanyang inaakay. Panibagong kalakasan, ako'y kanyang binibigyan. Pinapatnubayan niya ako sa tamang daan upang siya'y aking maparangalan. Sabi po sa verse 4, kahit dumaan ako sa pinakamadilim na libis, hindi ako matatakot dahil kayo ang aking kasama. Ang dala niyong pamalo, ang sa akin ay mag-iingat. Ang inyo namang tungkod ang gumagabay at nagpapagaan sa aking kalooban. Ipinaghanda niyo ako ng piging sa harap ng aking mga kaaway. Pinahiran niyo ng langis ang aking ulo, tanda ng inyong pagtanggap at parangal sa akin. At hindi nauubusan ng laman ang aking inuman. Tiyak na ang pag-ibig at kabutihan niyo ay mapapasa akin habang ako'y nabubuhay. At titira ako sa bahay niyo, Panginoon, magpakailanman. Gusto ko pong bigyan ng diin yung verse 4. Sabi po doon, kahit dumaan ako sa pinakamadilim na libis, hindi ako matatakot dahil kayo ang aking kasama. Ang dala niyong pamalo, ang sa akin ay nag-iingat, ang inyo namang tungkod, ang gumagabay at nagpapagaan sa aking kalooban. Now po, may we find comfort sa salita ng Panginoon. Na tunay nga ng ating Diyos, yung Diyos na mabuti, Diyos na tapat, Diyos na totoo. Siya yung kasama natin, ano man yung season ng buhay natin. So ano man yung pinagdaraanan natin, sabi nga doon, kahit na nasa pinakamadilim na libis tayo ng ating mga buhay, o kahit nasa pinakamataas tayo na bundok ng buhay natin, doon sa masaya, sa malungkot, sa masakit, diba? Sa mahirap o kaginhawaan, anumang season yun sa buhay natin. Nandyan yung Panginoon, si Jesus, para sa atin. Now, sa umagang ito, patuloy nating i-declare na siya yung Diyos na nagmamahal, gumagabay. Patuloy nating papurihan siya. Na sa kabila na hindi tayo karapat-dapat, minahal niya tayo at patuloy na minamahal. Kaya Panginoon, pinupuri ka namin na Diyos. Patuloy, Lord, na magliwanag yung kaluwalhatian mo sa buhay namin, Panginoon. Patuloy namin i-share, Panginoon, yung mabuting balita, Lord, ng pag-ibig at pagpapatawad mo, Panginoon. Salamat, O Diyos. Dahil may opportunity kami, Panginoon, sa umagang ito, Diyos, na sama-samang magpuri at sumamba sa iyo, Panginoon. Makinig ng iyong mensahe, Panginoon. I-declare yung katotohanan kung sino ka, Panginoon. That you deserve all worship, Lord, all glory, Panginoon, all honor, O God. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal sa tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. Wala nang papantay sa
Pangalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Patuloy nga nating sambahin ang ating Panginoon. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal sa tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. O sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Patuloy po natin alalahanin yung kadakilaan ng Diyos sa buhay natin. Salamat, Panginoon. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Aming Ama. Aming Ama. Panginoon, Lord, we long to see you glorify, Panginoon, sa buhay namin, O Diyos. Katulad nga ng inawit namin kanina, Lord, patuloy na magliwanag ka, Panginoon, sa buhay namin, Lord. Na sa lahat ng aming ginagawa, O Diyos,
ipakilala ka namin, Panginoon. Bilang tugon ng aming pagpapasalamat, Lord, sa ginawa mo, O Diyos, para sa amin. Tugon, Panginoon, sa pag-ibig mo sa amin, O God. Kaya, Lord, alisin mo yung mga bagay, Panginoon, na umahadlang sa amin, O Diyos. Patuloy na magningning yung kaluwalhatian mo sa buhay namin, God. Nawa, Lord, hindi lang to basta awit, kundi ito yung nais ng puso ng bawat isa namin sa amin sa umagang ito, Panginoon. That you'll be the Lord of our lives, Panginoon. Ikaw yung maging Diyos sa lahat ng aspeto sa buhay namin, Panginoon. Oh, Jesus. Yes, God. Lord, I long to see you glorified in everything I do. All my heartfelt dreams I put aside to see your spirit move with power in my life. Jesus, Lord of all eternity, your children rise in faith. All the earth displays your glory, and each word you speak brings life to all who hear. Lord of all,
Maraming salamat, O Diyos, sa pag-ibig mo, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa pag-asa na nanggagaling sa iyong mga pangako, Panginoon. Sa iyong mga salita, O Diyos. At tunay nga, O Diyos, na panalangin namin, O God, na ang iyong liwanag, O Diyos, yung patuloy na magningning sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat. Good morning po sa ating lahat. So ngayon po ay unang linggo ng June at ngayon po ay unang Sunday din ng General Community Quarantine o GCQ. Unahin ko na kagad sagutin. Siguro po ay natanong nyo, bakit hindi pa tayo nag-gather? Bakit wala pa rin tayong pagtitipon-tipon? Take note, meron po tayong church. Ito pa yung ginagawa natin. Tuwing Sunday pa rin. Ang kaibahan lang ay ang ating worship service ay online. So, pinapanood nyo via internet. So, hindi po tayo nagsarado ng church. Hindi cancel ang gawain. Tuloy-tuloy ito. Hindi lang po tayo nag-gather physically. So, katulad nga po ng sabi ko, so sagutin ko na kagad yung tanong. Bakit hindi pa po tayo nagtitipon-tipon ng sama-sama? So, bakit yung ibang church ay ginagawa na? So, sa GCQ po kasi ay hanggang 10 lang yung pwedeng magsama-sama. Hanggang 10. Bawal lumabas ang lahat ng ang edad ay mababa sa 20 anyos. So, from hanggang 19 years old, bawal lumabas. At lahat ng senior, 60 years old pataas ay bawal lumabas. So, nung una po, iniisip namin na tig sa 10. 10 dito sa church, 10 doon sa bahay, 10 doon sa classroom ng Sunday school. Pero ang naisip naman po namin ay hindi rin pwedeng lumabas yung mga wala pang 20 years old. And then, bawal lumabas yung mga senior. And then at the same time, ay social distancing ang implement. So, mas mainam po na sa halip na sumuway tayo, sumunod na lang po tayo, stay sa bahay, and then ay gawin po natin yung rekomendasyon, yung sinasabi ng Interagency Task Force. Okay, so hintayin po natin na mas maging maluwag ang kanilang palusiya bago po tayo muli magtipon-tipon physically. Okay. So nawa po ay excited kayo dumating yung time na yun. Okay, so dahil po dyan, so tuloy-tuloy po tayo sa ating gawain. So hindi po tayo nagka-cancel. So may prayer meeting pa rin po tayo tuwing Wednesday. Siyempre ay yun din po ay ginagawa din online. Okay, so ngayon po ay patuloy ang ating pagharap sa mga changes, sa mga pagbabago na dulot ng COVID-19. So, ilang linggo po natin pinag-usapan ng faith, pananampalataya. So, ngayon naman po ay pag-usapan natin yung kumusta naman po tayo sa ating pamumuhay sa gitna ng lahat ng nangyayari sa ating paligid. Well, ito po bagay ito ay hindi lang in response sa COVID. Ito po ay isang reminder sa atin. Okay? Na wait, ito na yung time na mag-pause and reflect tayo sa ating pamumuhay bilang anak ng Diyos. Okay? So, I'm talking to you. Una po, ang kausap ko dito ay yung mga nagsasabi na sila ay mga believers. Pero whether ano man po ang inyong kinalalagyan, this is a reminder para sa bawat isa. Okay?
So ano man ang spiritual standing mo ngayon, ito ay paalala sa atin, reminder. So kung naniniwala ka sa absolute truth ng Bible, kung naniniwala ka sa Diyos, then this is a reminder for you. Okay? Kumusta ang buhay mo bilang anak ng Diyos? Okay, question. Ano ang pakiramdam ng isang nasa dilim? Ano ang pakiramdam ng ikaw ay nasa kadiliman? So siguro isipin mo, topic ni Brother Marvin tungkol sa liwanag. Diba? Yes po. So, ano bang ginagawa ng liwanag para sa isang tao? Okay, doon muna tayo. So, sa ngayon po ay sa aking harapan ay merong isang ilaw. Ito yung may shadow, may anino. Yan. So, ano bang ginagawa ng isang ilaw? So, kung wala yung ilaw na yan, so madilim, hindi nyo kita yung detalye, hindi ganun magiging ka-clear yung aking video. Pag pinatay ko lahat ng ilaw, hindi nyo na ako makikita. Kasi dito sa church, kahit umaga o gabi, dahil lang mga bintana ay may takip lahat. So, madilim. That's why kailangan ng ilaw. So, anong ginagawa ng ilaw? Dahil sa ilaw, nakikita natin yung ating paligid, nakikita natin yung ating nasa harapan, nakikita natin kung saan tayo lalakad. Diba? So, mahalaga yung ilaw, yung liwanag. Mahalaga yung liwanag kasi ito yung nag-reveal sa lahat. Diba? Kung pupunta tayo sa Genesis chapter 1, ang unang-unang ginawa ng Diyos. Diba? Genesis chapter 1 verse 1, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. And then, kanyang espiritu ay naglalakbay sa ibabaw ng tubig at ang mundo ay walang anyo. And then, anong unang nilikha ng Diyos? Liwanag. Let there be light. Yun yung kauna-unahang ginawa ng Diyos. Bakit kaya? Because it reveals everything. Diba? Inihahayag ng liwanag, pinapakita ng liwanag lahat. So, kung walang liwanag, so matatago yung aking mga tagyawat dyan. Pero dahil sa liwanag, kitang-kita nyo yung aking tagyawat na dulot ng quarantine. Diba? So, yun yung ginagawa liwanag. So, pag nag-makeup, di ba? So, ngayon yung mga makeup, mga bilog na ilaw na gano'n, ginagamit ng mga nagpa-vlog, makeup tutorial. So, bakit? Kasi doon nakikita ko ano yung dapat pantakpan. So, anong ginagawa ng liwanag? Hindi lang niya pinapakita lahat. Pinapakita niya ang lahat. Pangit man o maganda ay nakikita dahil saan? Sa liwanag. So, anong kadiliman? Darkness is the absence of light. Ang kadiliman ay ang kawalan ng liwanag. So, hindi mo na kayang padilimin yung madilim. Because once you take out, kapag tinanggal mo yung liwanag, it will be dark, didilim. Pero yung liwanag, introduce mo sa isang kadiliman, pupunitin ng liwanag na yon, yung kadiliman na yon. So, anong connection niya sa ating pinag-uusapan? So, ngayon po umaga, pamumuhay sa liwanag. So 1 John chapter 1 verses 5 hanggang 10. Unang Juan chapter 1 verses 5 hanggang 10. So, ano po ang sinasabi dito sa passage na ito? Unang Juan chapter 1 verses 5 to 10. Ito ang mensaheng narinig namin mula kay Jesucristo at ipinapahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Ulitin ko po. Sabi doon, ang Diyos ay liwanag at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. So gusto kong i-highlight yung sabi po doon, ang Diyos ay liwanag at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. So first, ang sabi doon, ito ay mensaheng narinig. Kanino? Galing mismo kay Jesus Christ. Na pinapahayag ni Juan sa ating lahat. Okay? Sa Lord ay walang kadiliman. Dahil ang Diyos ay, liwanag.
Ang Diyos ay liwanag. Walang kadiliman sa Kanya. Walang kadiliman sa Kanya. At walang bagay na nalilihim sa Diyos. Walang puwang ang kadiliman sa Kanya because God is the source of light. Kaya nga nung nilikha ng Diyos ang liwanag do sa Genesis chapter 1, kung titingnan nyo, nilikha ng Diyos ang mga bituin at ang buwan nung pang ilang araw. Diba? 2 or 3? 3? Saan galing yung liwanag nung unang araw? Kailan? Saan? Galing mismo sa Lord yung liwanag. Diba yung kanyang kalawalhatian. At ang sabi sa Revelation, darating sa Aklat ng Pahayag, darating yung time na kung saan hindi na natin kailangan ng araw o ng bituin o ng buwan para maging source ng ilaw because yung Diyos, ang Diyos na nakaupo sa trono, siya sa kanya na manggagaling yung liwanag. So kapag we encounter God, kapag na-encuentro natin, nakatagpo natin ng Diyos, makikita natin yung liwanag. At kung ikaw ay nasa Diyos, then anong ibig sabihin nun? Ikaw ay nasa liwanag. So if we claim, kung sasabihin ko na ako ay nasa Diyos, then isa lang ibig sabihin nun. Tayo ay nasa liwanag. Tuloy tayo sa verse 6. So ano sabi doon? Kung sinasabi nating may pakikiisa tayo sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ng ayon sa katotohanan. Bakit po? Kasi sinasabi natin ang sabi natin, tayo ay nasaan daw? Sabi doon, naka-underline. Kung sinasabi natin, anong sabi doon? Kasunod, may pakikiisa tayo sa Diyos. Ngunit, pero namumuhay naman tayo ng nasa kadiliman, then ano ang ibig sabihin nun? Sinungaling tayo. Bakit? So ano ba totoo? Ikaw ba ay nasa Diyos? Kasi anong sabi doon sa unang verse, sa verse 5? Ang Diyos ay liwanag. Sa Diyos walang kadiliman. So hindi ka pwedeng you are one with God, pero nasa dilim ka. Kasi hindi pwedeng magsama ang dilim at ang liwanag. So kung sinasabi mo, so if you are saying na ikaw, excuse me po, kung sinasabi mo na ikaw ay nasa Diyos, kung sinasabi mo na ikaw ay kay Lord, then ang ginagawa mo ay mga bagay na ginagawa sa dilim o sa kadiliman. Ano ba yung kadiliman? Diretsahin na natin. Sin, kasalanan. Kung ikaw ay namumuhay sa kadiliman, then ano sabi doon? Sinungaling ka. Diba? Sinungaling tayo. Bakit? Kasi hindi ka pwedeng nasa liwanag and then at the same time, ang ginagawa mo ay kadiliman. So, ano ba talaga? Nasa liwanag ka ba o nasa dilim? So, kuya, bro, di ko naman ginagawa yan. Really? So, kapag small group po natin at kinukumusta kayo ng inyong small group leader, o tinanong ko sino nagde-devotion, sino nagpe-pray, at sumasagot ka ng yes, nag-devotion ako, yes, nagpe-pray ako. Diba? Kapag sinasagot natin, tinatanong tayo sa small group leader, ano ba dapat yung ginagawa natin? Sinasagot natin yung gustong marinig. Diba? Mag-pray, magbasa ng Bible. Pero hindi naman natin ginagawa. Then, sinasabi natin nasa kaliwanagan tayo, sa Diyos tayo, pero in reality, tayo ay nasa kadiliman. So, ano ba talaga? Saan ba talaga tayo? So, ano ba talaga yung ating ginagawa?
So ano pang sabi sa verse 7? Ngunit, kung namumuhay tayo sa liwanag, tulad ng Diyos na nasa liwanag, may pagkakaisa tayo at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Ulitin ko po. Ngunit, kung namumuhay tayo sa liwanag, tulad ng Diyos na nasa liwanag, may pagkakaisa tayo at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. So kung tayo daw po ay nasa liwanag talaga, tulad ng Diyos na nasa liwanag, then meron tayong pagkakaisa. At ito po ang gusto kong i-emphasize sa part na to. Kung sinasabi mong ikaw ay nasa liwanag, hindi ibig sabihin na malinis ka na o wala ka ng pagkakamali. Ang kaibahan ng nasa liwanag, ang nasa liwanag kapag nakita yung dumi, dililinis. Kapag nakita yung mali, itinatama, ikinokorek. So ang sabi doon, nililinis. Hindi po sinabi doon nilinis na, nalinis na, o malinis na. Ang sabi doon, nililinis tayo. We are being cleaned. Diba? Present active. Tuloy-tuloy yung paglilinis. So, kung meron kang damit at nakita mo sa liwanag, tinapat mo sa liwanag, makikita mo kung malinis o hindi. Diba? Ngayon, pag nakita mong malinis, okay. Pero pag nakita mong may dumi, anong gagawin mo? May dumi siya, lilinisin mo ngayon. Tatanggalin mo yung dumi. Pero kung nasa dilim, makikita mo ba yung dumi? Kung nasa dilim, makikita mo ba yung dumi ng damit? Hindi, di ba? Kaya nga mahirap maglaban ng madilim. Kasi hindi mo nakikita kung madumi ba o malinis na yung nilalaban mo. So, anong ginagawa ng liwanag? Gini-expose siya yung mali. At ang sino mang nasa Diyos, nasa liwanag, ay nililinis ng Diyos. Take note ha. Take note. Ang naglilinis ay ang Diyos, hindi ikaw. Hindi tayo. Diba? So one of the reason kung bakit tayo nag-i-stay sa liwanag ay dahil nagpapalinis tayo sa Diyos. At kapag ka na-expose yung ating mali, yung ating kasalanan, hindi tayo tumatakbo sa dilim para itago yung kasalanan. Kasi may mga bilang tao, yun yung ginagawa natin eh. Di ba? Pag na-expose yung mali, anong ginagawa natin? Nagtatago tayo. Gumagawa tayo ng paraan upang itago yung mali nating ginagawa. Ang masakit, gumagawa tayo ng katwiran, nagdadahilan tayo, gina-justify natin, nangatwiran tayo para lang itago yung isang bagay na mali. At kung minsan itinatago natin yon sa paraan ng bakit? Ito yung kaligayahan ko eh, di ba? Bakit? Ito yung nagpapasaya sa akin. Ito na nga lang yung libangan ko. Ito na nga lang yung bagay na meron ako. Aagawin nyo pa. Di ba? Tatanggalin nyo pa yung nagpapasaya sa akin. The question is, yan ba talaga ang nagpapasaya sa'yo? The question is, yan ba talaga ang bibigay ng tunay na ligaya sa'yo? If yan ay hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos, kung ikaw ay sinitanan ng isang tao, di ba, na alam mo na yung pagsita sa'yo ay dahil totoo, bakit ka magdadahilan, bakit ka magtatago sa dilim kung ikaw ay nasa liwanag? Ito po ay reminder and this is a rebuke. Hindi lang po para sa inyo, nauna sa akin. Bato-bato sa langit, una na akong tinamaan. Nawa, tamaan tayo lahat. Dahil alam ko, sa minute mo hindi, kanya-kanya tayong mga tinatago. Pero ini-expose tayo ng Diyos, hindi para tayo ay pahiya o sabihin, oh yan, ka na naman, ganito ka na naman. Hindi. Diba?
Ni-expose tayo ng Diyos para sabihin natin sa Kanya na, Lord, sorry. Kamali ako, linisin mo ako. Ngayon, meron namang kabaligtaran. Meron mga nagsasabi ng ganito. Wala siyang kasalanan. Wala naman siyang ginagawang mali. Kung sinasabi natin wala tayong kasalanan, ano daw? Underlined, dinadaya natin ng Diyos. Hindi, dinadaya natin ng ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. So kung sinasabi natin walang tayong kasalanan, wala naman tayong maling ginagawa, wala naman ako nasaktan, wala naman ako naargabyado, wala naman ako pinatay, wala naman ako ninakawan, mabait naman ako, then ang sabi doon, nadaya mo yung sarili mo. Wala sa iyo ang katotohanan. Niloloko mo lang sarili mo. Alam mo yung nag-set ka ng relo, tapos advance ang 10 minutes, pero alam mo namang advance ang 10 minutes, kaya kahit na advance ang 10 minutes, late ka pa rin kasi alam mo naman 10 minutes advance. Diba? Sinong niloko mo? Sinong dinaya mo sa advance mo ng oras? Alam mo rin naman. Diba? Same thing sa kasalanan. Alam mo na may kasalanan ka. Alam mo na may mali ka. Alam natin na makasalanan tayo. Alam natin na meron tayong maling ginagawa. Dinadaya lang natin yung sarili natin. Nagpe-pretend tayong wala tayong kasalanan. Pinipilit natin sa isipan natin, hindi, okay lang to, okay lang to, okay lang to. Justified to, okay lang to kasi gusto ko to. Masaya ako dito. Niloloko natin yung ating sarili doon sa kasalanan na in reality, ang sabi ni Lord, tigilan mo yan. Doon sa bagay na sinabi ni Lord, anak, stop it. Hindi iyan ang gusto ko para sa iyo. Ngayon, kung alam mo yung mali, sabi sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. The reality is we are all sinful. Diba? Makasalanan tayo. We sin. We commit mistakes. And that is why we need to stay sa liwanag. Para makita natin yung mali. Hindi ka ba nagtataka kung bakit kung kailan ka naging Christian? Di ba? Kung kailan ka nasa Lord, tsaka feeling mo ang dami mong kasalanan. Kasi ang difference, before, yung kasalanan, okay lang sa'yo. Ngayon, alam mo na ngayon kung ano yung mali sa tama. Ngayon, ang tanong, anong gagawin mo? Ngayon, dalawang response doon. Yung iba, yung pinag-usapan natin kanina, is gina-justify. And I'm telling you, kung gina-justify mo yung kasalanan, kung gina-justify mo yung mali, stop it. Huwag mo nang hayaan. Huwag mo nang hintayin na si Lord yung pumitik sa'yo para bumalik ka sa Kanya. Huwag mo nang hintayin na dumating pa yung time na kung saan nandun ka na sa lowest point bago ka bumalik sa Kanya. It's painful, masakit. Go back now. Repent. At meron namang response na kinakain ng guilt kapag nagkakamali siya sa harapan ng Lord. Na para bang tingin niya ngayon sa sarili niya, failure siya. O naiinis siya sa sarili niya kasi, ano ba yan, nagkasala na naman ako. Ano ba yan, nag-fail na naman ako. That is arrogance towards God. Exposition of sin, ang pag-expose ng Diyos sa kasalanan mo should result in humility and repentance. Kapag pinakita ng Diyos, ni-reveal ng liwanag ng Diyos yung kasalanan mo, ang dapat na resulta niyan, pagpapakumbaba at paghingi ng tawad. Hindi inis, hindi galit sa sarili, hindi pagtago, hindi arrogance, humility and repentance. Bakit? Anong sabi sa verse 9?
1 John chapter 1 verse 9. Kung hindi nyo pa kabisado to, ewan ko na lang. Sabi doon, ngunit kung ipagtatapat natin, kung aaminin natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, ano daw? Maaasahan nating patatawarin niya ang ating mga kasalanan at nilinisin tayo saan? Sa lahat ng uri ng kasamaan dahil siya ay matuwid. Ulitin ko po. Ngunit kung ipagtatapat natin sa Diyos, ngunit kung aaminin mo sa Diyos, sasabihin mo sa Kanya na expose ka na eh. Diba? Huwag ka nang tumakbo. Huwag mo nang itago. Huwag ka nang mga tuwiran. Diba? Ipagtapat natin sa Diyos yung ating mga kasalanan. For sure, 100% maaasahan natin patatawarin niya ang ating mga kasalanan. Hindi lang tayo patatawarin, lilinisin. Sabi natin kanina, di ba, nabasa natin, nililinis. Di ba? Nililinis tayo ng Diyos. Why? Because of this. Di ba? Dahil ini-expose ng Diyos yung ating kasalanan, hindi para i-down tayo, pamukha sa atin, yan ka na naman. Hindi. Gusto ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya at magpalinis tayo sa Kanya. Saan tayo didinisin? Sa lahat ng uri ng kasamaan dahil ang Diyos ay matuwid. Hindi man nakamamangha yung pag-ibig ng Diyos sa ganang pagkakataon na tayo yung nagkakamali pero siya yung nagsasabing, lumapit ka lang, patatawarin kita. So, anong response mo? Diba? Kung alam mo ng mali, repent. Kung alam mo mali, be humble. Don't be arrogant. Huwag kang mainis sa sarili mo. Ba't ka maiinis? Kung naiinis ka sa sarili mo dahil nagkamali ka, it's only a sign na ginagawa mo yan dahil lang sa sarili mong lakas. You fail because you try to do it from your own strength. Kaya ka naiinis kasi hindi gumana yung ginagawa mo. It's an arrogance towards God. It should result in humility and repentance. Ano pa pong sabi sa last verse, verse 10? Kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang Kanyang salita. Diba? Sinandwich. Kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang Kanyang salita. Ba't di na lang kayo tinapos sa verse 9? No? Ganda sana ng verse 9 eh. Pero bakit kayo tinapos sa verse 10? Kung sinasabi natin wala tayong kasalanan, ginagawa natin sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang Kanyang salita. Alam niyo kung bakit? It's because most of the time, we won't admit. Di ba? Napakahirap para sa tao yung umamin sa kanyang pagkakamali. Adan si Eva pa lang, di ba? From Genesis chapter 3, kung babasahin nyo, pagkatapos silang kumain, nagtago sila, Adan, nasaan kayo? Diba? Dito pa kami nakatago. Tatago po kami kasi kami ay hubad. Ang sabi nila, bakit? Kinain niyo ba? Ano sagot ni Adan? Hindi siya umamin eh. Diba? Kasi po yung babaeng binigay mo eh. Diba? Yung arrogance ni Adam. Sabi ni Lord sa babae, bakit mo kinain? O, umamin ba si Eva? No. Sabi niya, kasi yung ahas eh. Diba? Sa halip na kung sana nung time na sila kumain, the initial response was to seek forgiveness. Tayo, Lord, sorry. Hindi. It shows only what kung sino tayo. Diba? But still, sa kabila ng alam ng Diyos
na tayo, instead of seek forgiveness, tatakbo tayo at magtatago. Itatago natin yung ginagawa natin. Di ba? Kaya nga yung cellphone, pagka yung may pin code yung cellphone na yan. Di ba? Bakit ka may pin code sa cellphone? Bakit? Meron ka ayaw pabasa? Ba't ayaw mo pabasa? Confidential ba yan? O alam mong mali? Di ba? Yung cellphone ko may pin code. Bakit may pin code to? Nandito po yung aking trabaho. Siyempre, meron diyang confidential na hindi mo talaga pwedeng makita ng basta-basta kung sino-sino. Di ba? Pero kung meron kang gusto tingnan, sige, bubuksan ko sa harapan mo. Tatapang, hindi mo pwedeng access yung mga confidential. Siyempre, may emails ako dito, mga detalye na hindi pwedeng basta-basta makita ng kung sino-sino. Pero chat ko, gusto mo basahin? Sige, go. Text ko, gusto mo basahin? Sige, go. Diba? Ikaw, ba't mo natago yung chat mo? Diba? May pin code yung cellphone mo. Para bakit may pin code? Kasi may chat. Ba't may, ano yung chat? Ano man yung chat mo? Diba? Ano yung laman ng chat mo? Ano yung laman ng tinatago mo? Ba't ka nagkukubli sa dilim? Ba't tinapos doon sa passage na yon? It's because we don't want to admit na meron tayong maling ginagawa. At babalik tayo doon sa reminder ng verse 8 and verse 9. Diba? So kung mali, lumapit sa Diyos. Lumapit sa Lord. At ang magandang bagay, anong sabi ng Diyos? Patatawarin niya tayo sa ating mga kasalanan. Tiyak, 100% maaasahan natin, patatawarin tayo ni Lord. So ano mong bagay na ginagawa mo sa dilim? Ano mong mga bagay na nagpapatunay o nagpapakita na ikaw ay nasa kadiliman? If you claim, kung sinasabi mo ikaw ay anak na ng Diyos, tinanggal ka na ng Diyos from darkness. You are already in the light, sa kaliwanagan ng Diyos. Huwag ka nang bumalik sa dilim. Because katulad ng isang taong naglalakad sa kadiliman, darating yung punto na masasaktan ka. Okay lang umatalisod ka. What if it will cause you more pain? Alala ko lang, kwento ko lang saglit. Meron akong kaklase nung high school. Yung isang mata niya is artificial eyes. Okay, so in short, bulag siya. Bulag yung isang mata niya, tanggal. So meron siyang artificial eyes. So kung minsan, syempre artificial eyes yun, hindi normal yung kilos. Minsan, pag tumingin siya ng pagilid na ganyan, so hindi normal kung minsan parang banlag or duling. So, tinanong namin siya, what happened? Bakit naging artificial yung kanyang mata? One time daw, nung bata sila, bata siya, so siya nasa bahay, gabi, nag-brown out. So, syempre pag brown out, anong meron? Dilim. Walang ilaw. Tumakbo siya. Pasintabi po. Medyo graphic ng konti. Sa pagtakbo niya, meron palang nakabukas na cabinet. Tumama yung mata niya sa kanto nung cabinet, sa pinto nung cabinet. So, doon siya nabulag. So, kung magpipilit tayo sa dilim, sinasabi ko siya, kapatid, darating yung time, matatalisod ka. Darating yung time, mabubunggo ka, mapapatid ka. Pero nawa, wag mo nang hintayin dumating yung time na kung saan masaktan ka ng gusto. At lumagapak ka ng sobra before ka mag-decide pag-stay sa liwanag ng Diyos. And if you feel that you are living in darkness, kung feeling mo parang bakit ang dilim-dilim ng mundo mo, then I'm telling you this. There is hope and there is light in Jesus Christ.
Ang sabi ng Biblia, ang sabi ng salita ng Diyos, ang sabi ni Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sabi ng 1 John, ang Diyos ay liwanag at sa Kanya'y walang kadiliman. If you feel puno ng kadiliman ng mundo mo, kung tingin mo parang wala kang makita, di mo alam kung saan direction mo, then God is light and He will show you the way. Tuturo niya, papakita niya. Because in Him, there's no darkness. At kung feeling mo hindi ka deserving lumapit sa Lord, then I'm telling you this. Jesus Christ died on the cross. Namatay si Jesus sa krus. Kung feeling mo hindi ka karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos, sasabihin ko sa iyo, namatay siya sa krus ng Kalbaryo, 2,000 taon nang mahigit ang nakararaan para sa iyo. Para ikaw ay magkaroon ng pag-asa na makabalik mula sa kadiliman patungo sa liwanag, mula sa pagkamatayan patungo sa buhay na walang hanggan. All you have to do, ang kailangan mo lang gawin is believe and have faith. Dahil ang kikilos ang gagawa ay ang Diyos. He will clean you. Siya ang maglilinis sa iyo. May pinagagawa lang si Lord. Ang sabi niya, sabihin mo lang sa Kanya. Alam na ng Diyos yan. Alam na ng Diyos ang sasabihin mo. But He wants you to say it. Gusto niyang sabihin mo. Sabihin mo sa Kanya. Confess at patatawarin ka niya. Type na natin manalangin. Panginoon Diyos na dakila sa lahat. Lord, maraming salamat po. Salamat Lord dahil Ikaw ay Diyos na tapat. Lord, Diyos, Panginoon na kahanga-hanga. Lord, salamat dahil Ikaw yung Diyos, Panginoon, na umabot sa amin. Lord, Ikaw yung Diyos ng liwanag, Panginoon. Lord, dahil sa iyo walang kadiliman, Panginoon. At kami, Panginoon, na noon ay nasa dilim, ay pinulot mo, Panginoon. Lord, inlipat mo. You took us out from darkness, Panginoon, into light, Panginoon. And Lord, salamat, Panginoon. Dahil kahit na kami nagkakamali, Lord, ang sabi mo, Lord, sabihin lang namin sa iyo ang aming kasalanan, patatawarin mo kami, Panginoon. And Lord, hindi mo binibilang ko ilang beses kami nagkakamali, Panginoon. But instead, you give us a new slate, Panginoon. Lord, binibigyan mo kami ng bagong simula every time, Panginoon, na kami lalapit sa iyo. And Lord, dalayan ko, Panginoon, nawa ang bawat isa, Panginoon, ay ma-remind, Panginoon. Especially, Panginoon, Lord, hindi lang ma-remind, Panginoon, bagkus, Lord, itigil na namin, Panginoon, yung mali namin ginagawa. Lord, itigil na namin, Panginoon, yung mga bagay na tinatago namin sa dilim, Panginoon. Lord, huwag na namin itago yung mga nireveal mo na kasalanan namin, Panginoon. Bagkus, we come to you in repentance, Panginoon. Turuan mo kami maging humble, Panginoon. Teach us how to be humble. Bigyan mo kami, Panginoon, ng humility. At kami, Panginoon, ay magrepent sa aming pagkakamali, sa aming kasalanan sa iyo. And Lord, with that, give us a new hope and a new strength, Panginoon, bagong pag-asa, bagong lakas, Panginoon, na mamuhay sa kaliwanagan. Hanggang dumating yung time, Panginoon, na ikaw na ang liwanag talaga ng aming buhay, Panginoon. And Lord, sa sino bang piling niya na siya nasa dilim, Panginoon, Lord, I pray, Panginoon, pakita mo yung liwanag sa kanya. Lord, tanggapin niya yung regalo na binibigay mo sa kanya, Panginoon. Yung regalo ng pag-ibig at pagpapatawad, Panginoon. Lord, aminin niya sa iyo yung kanyang mga kasalanan. Lord, tanggapin niya yung regalo mo ng pagpapatawad. And Lord, restore mo siya sa iyong family, Panginoon. Kilalanin niya si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas ng kanyang buhay, Panginoon. At tinisin mo siya, Panginoon.
Bigyan mo siya ng assurance, Panginoon, sa iyo. Hindi, Lord, never siya makakatigib ng rejection, Panginoon. And Lord, salamat, Panginoon. And we pray, Panginoon, lahat kami ay magkaroon ng puso, Panginoon, na handang sumunod sa iyo. Magtiwala sa iyo. At manangan, Panginoon, sa iyong pangako. Lord, sa oras na ito, dalangin namin, Panginoon, patuloy ang aming bansa. Sa patuloy na pagharap namin, Panginoon, sa pandemic, Lord, nawa, bigyan mo ang bawat isa ng wisdom. Higit sa lahat ng aming gobyerno, Panginoon. Lord, sa kaguluhan na nangyayari sa iba't ibang bansa, Panginoon, Lord, we pray, Panginoon, na kumilos ka. And Lord, nawa, sa lahat ng ito, makita namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos na may control sa lahat ng bagay, Panginoon. At ikaw ang Diyos na pwede namin pagkatiwalaan na ano man ang mangyari, Lord, ikaw ang bahala sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat po. We pray, Panginoon, para sa may mga karamdaman, patuloy mo silang hipuin at pagalingin, Panginoon. Sa may mga pagsubok sa buhay, Lord, dawa, huwag maging hadlang ito upang sila'y manghina at mawala ng pananampalataya, Panginoon. Bugos makita nila, Panginoon, sa gitna ng pagsubok, Panginoon, nandyan ka. Hindi mo sila iiwan. Hindi mo sila pababayaan, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Patuloy kang kumilos sa buhay ng bawat isa. Nawa, Panginoon, gamitin mo ang bawat isa, Panginoon, sa iyong ministeryo. Higit sa lahat sa pagbabahagi ng mabuting balita ng pag-ibig at pagkakaisa na nagmumula sa iyo, Lord. Maraming salamat po sa iyong papuri. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless po.